Pare, tabi mo nga muna. Tabi mo muna saglit. May lisensya ka? Pwede makita? Verify ko lang ha. Bawal tayo mag-angkas ng child. Pwede ka makulong yan ng 1 year. First offense yan, 3,000 katulad ngayon. 3,000 yan. Tapos mawawalan ka ng 5 years sa license mo sa LTO. So again, yung tatalakayin pala natin ngayon ay tungkol sa mga motorista na lumalabag sa Republic Act 10666. Yan ay yung pagsasakay, pag-aangkas ng mga kabataan sa mga motorsiklo. So tatalakayin natin yan mamaya kung ano ba yung mga do's and don'ts. Baka naman isa na kayo sa mga nakakagawa ng violation in regards to Children's Safety on Motorcycle Act. So para hindi kayo mahuli, so panoorin nyo ito. So yung nasa una nating motor, subukan nating sitahin na. Pare, tabi mo nga muna. Tabi mo muna saglit. May lisensya ka? Pwede makita? Verify ko lang ha. Check ko lang license mo ha. Matagal na naman bago ko sila mabigyan. Pati yung RCR, parehas. Bali, aplikante ka din. Saan ka? School? ML Kuyo po. Doon ako nag-board. Doon na rin ako pumasa. Sino si Arnold? Tatay ko po, yung Arnold. Father mo. Okay. Alam mo ba kung bakit kita pinara? Bakit? Tatlo po kami. May bata. Maliban sa tatlo kayo? Walang helmet. Yung back ride mo, dapat nilalagyan mo ng helmet yan. Maganda na sir. Karating ko po galing po ang bata. Importante yan. Kailangan yan. Sana ako sa magulang. Kasi pag tinignan natin by the book yan, wala naman nababasa ron. Pag nagmamadali ka galing Batangas, wag mag-helmet. Yung back ride, di ba? Tsaka higit sa lahat, yung bata. Alam mo ba meron kang violation sa Republic Act niyan? Alam mo? Ano? Republic Act ano? Republic Act 10666. Ano yon? Yun yung Children's Safety on Motorcycle Act of 2015. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Ang nakalagay doon, kailangan pag nagmumotor tayo, bawal tayo mag-angkas ng child. Yan, tulad yan. Ano mo to? Si anak mo. Kaya kita pinara kasi first of all, meron ka kasamang bata. And second thing, meron kang angkas pero wala ka namang helmet. Diba ikaw lang naka-helmet? Paano naman pagka di ba? Nagkaroon ng untoward incident na wag naman sana. Paano naman sila? Palit na lang. Ganun na lang, di ba? Alam mo ba na kapag ka na-disgrasya or namatay, for example, nagkaroon ng death or serious injury sa bata, pwede ka makulong yan ng 1 year. Alam mo ba yon? Hindi ka na magiging pulis yan. Kasi meron ka ng record. 1 year imprisonment yan pag namatay. Diba? Kaya wag sanang wag sana nating ipipilit yung hindi dapat. Pagka mga bata, alam mo ba yung mga rules kung kailan lang pwede mag-angkas ng bata? Kapag malaki na siya. Ano yung malaki? Pag mga height niya is 4 feet, yun yung nakakapag na siya, angkas na siya sa likuran mo, backride mo siya. So kaya niya nang umapak sa foot peg. Saan yung foot peg? Yun, yung yung angkasan. Umaabot na yung paa niya doon.
Then, syempre, nakasuot din ng proper crash helmet, di ba? Tulad mo, naka-helmet. Tapos, kaya niyang yumakap sa'yo ng full 360. Naka-grasp siya sa'yo, nakayakap. Kailangan naka-helmet. Pangalawa, kailangan nakakayakap siya sa'yo ng buo, 360 degrees. Then, nakakaapak siya sa foot peg. Yun ang kailangan para makapag-angkas. Pero pag hindi nabanggit, bawal yun. Diba? Ano yan? First offense yan. 3,000 katulad ngayon. 3,000 yan. Tapos mawawalan ka ng 5 years sa license mo sa LTO. O imbis na 10 years ka magre-renew, 5 years na lang. Kasi meron kang violation. So, naiintindihan mo ba ako? Republic Act 10666, or the Children's Safety on Motorcycles Act of 2015, prohibits drivers from allowing children under 18 or those unable to independently sit on a motorcycle from riding as passengers. The law aims to enhance the safety of young riders by setting age and size restrictions for motorcycle passengers. Children are allowed as back riders if they are 4 inches tall and can comfortably reach her feet on the standard foot pegs of the motorcycle. A child's arms also need to be able to reach around and grasp the waist of the motorcycle driver. Children should also be wearing a standard protective helmet referred to under Republic Act number 154, otherwise known as the Motorcycle Helmet Act of 2009. Sumunod tayo sa batas for our safety. Oh, warning muna tayo ha. Wag ipilit kapag hindi pwede ha. Lalo na ikaw, nagpupulis ka. Nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pa man. Matigas na ulo mo. Paano pa, how much more kung maging pulis ka pa? Diba? Ibig sabihin, mas matigas na ulo mo. Siyempre, pulis ka na eh. Pwede mo nang gawin yung kung anong gusto mo kasi kung civilian pa lang, diba? Hindi ka na sumusunod, hindi ka na marunong tumupad sa pinag-uutos. How much more na makakasiguro na papagpulis ka na, di gagawin mo na kung ano yung gusto mo. Diba? Kasi syempre, iisipin mo, pulis na ako. Hindi ganon. Hindi tayo ganon sa PNP. Discipline tayo palagi. Tanda mo yan, ha? Ako, concern lang ako sa'yo, concern ako sa backride mo, and at the same time, may nakikita kong violation regarding Republic Act 10666, which is, ano yun? Sinabi ko kanina, Children Safety on Motorcycle Act. May papel ka dyan, bond paper, ganoon ka, pasasulatin kita ng promissory note. Ako, yung mga nahuli ko, pinapasulat ko palagi yan ng promissory note para pag nakita tayo sa susunod, ang dami na magiging member ka na yan. So ticket na lang 3,000 promissory note, ha? Lagi ako nagpapa-promissory note palagi yan. Kunin mo tayo isa, diyan ka. Lagay mo bang pangalan mo dyan, ha? Ako po si Arvin J. Marquez na ako na hindi na ulit mag-aangkas ng bata at hindi magpapasot ng may angkas na nakatira sa 603 Coral Street, Tondo, Manila. Mag-iingat, ha? Sige, ha? So, ito yung mga halimbawa nung sinasabi ko. Isa pang traffic rule violator, may angkas na 2 adults at isang baby. Huwag natin tong tularan because it is dangerous, especially to the baby. Labag to sa batas under Republic Act 1066 or Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Two-wheeled motorcycle riders may not be allowed to drive a motorcycle with a small child on board, then they don't have safety gear such as a helmet. Kaya sana maging aware tayo for our safety as a rider and passenger. Sumunod tayo sa batas, keep safe and ride safe.